Sa totoo lang, isa akong private person. Hindi ako nagkukwento ng sarili kong buhay kaya masasabi kong ito ang unang beses kong mag-share ng aking buhay at sa maraming tao pa. Ginawa ko ito para mailabas ko ang aking mga nararamdaman. Nahihirapan na po kasi ako sa sitwasyon ko sa ngayon. At sana po ay maintindihan po ito ng nakakarami. Siya nga pala, Papa Dudut, ako si Joshua, isang guy na ang gender preference ay babae. In short, I belong to the third sex, but I'm not a cross-dresser. Isa akong discreet gay, paminta kumbaga. Anyway, nagsimula ang lahat noong mamit ko si Rodeo sa isang bar dito sa Tomas Morato, Quezon City. Noong 2016, aksidente lang ang meet-up namin at nangyari ito sa pamamagitan ng kaibigan kong si Angel na siyang naging kadate ko noon. Pero noong makita ko si Rodeo, na starstruck kaagad ako sa kanya at nasabi ko sa sarili ko na gusto ko siyang maging boyfriend. Sa itsura ni Rodeo, alam kong malabong mangyari ang gusto ko. Pero ako yung tipo ng baklang susubukan ko ang lahat, makuha lamang ang gusto. Kinausap ko siya noon, kunwari tropa-tropa ang turing ko sa kanya. Hanggang sa naging oportunista ako at kinuha ko ang cellphone number niya. Simula noon ay naging textmates na kami noong una, pero dahil sa nawawala na sa uso ang text messaging, ay nag-transfer ang communication namin sa Facebook at Messenger. Sa una, Papa Dudut, ay chat-chat hanggang sa nauwi sa video calls. Hanggang sa inamin ko na sa kanya ang tunay kong sexualidad. Nagkita kami, nagka-date, nagkaroon kami ng casual sex. At yun nga, naging kami rin kinalaunan. Papa Dudut, sobrang challenging ang relasyon namin ni Rodeo. Nagmamahalan naman kaming dalawa at hindi kami nawawala ng oras sa isa't isa. Kahit na may kanya-kanya kaming trabaho at busy din sa pag-aaral, that time nagtatrabaho si Rodeo sa call center. At ako naman ay working student ako sa isang fast food chain sa Muñoz, Quezon City. Hanggang sa sinubok ng tadhana ang aming relasyon. Nalipad si Rodeo sa Cebu habang ako ay nanatili sa Maynila para mag-aral. Siyempre, long distance relationship ang setup namin, which is new. At kahit na alam kong mahal na mahal ako ni Rodeo, ay hindi mo maiiwasan sa akin na mag-alala, lalo pat marami na akong naririnig sa programa mo sa YouTube na hindi nagtatagal ang LDR, lalo na sa mga relationship ng lalaki sa lalaki. Aaminin ko, sa relasyon ng isang lalaki at bakla ay bihira ang tumatagal. Dahil more on physical ang pagpapakita ng pag-ibig. Sige, sabihin na nating sex is the large factor ng gay relationship. Kaya noong dumating ang semestral break, ay nagpasya akong pumunta ng Cebu para bisitahin ang aking pinakamamahal na boyfriend. Samantala habang nasa Cebu ay nanirahan kami na parang mag-asawa. Punong-puno ng pagmamahalan. Akala mo talaga kami ang destiny and soulmates. Alam mo, Rodeo, ang swerte ko sa'yo, love na love mo ako, loyal at supportive, lalo na sa pag-aaral ko. Very thankful talaga ako kasi dumating ka sa buhay ko. Sabi ko kay Rodeo. Mahal kasi kita, Joshua, kaya ko ginagawa yon. Pagpapatuloy ni Rodeo. Ikaw naman ang inspirasyon ko. Kaya ako nagsusumikap ako para sa future natin. Halos kiligin naman ako hanggang singit nang marinig ko ang sinabing yon ni Rodeo. Feel na feel ko talaga na parang kami na talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Basta magtulungan tayo na maabot natin ang pangarap natin. Paggaranti ako naman sa kanya. Alam mo ba, legal na ang same-sex marriage sa Taiwan.
Kapag nakaipon ako ng malaki, pupuntahan natin yun. At doon tayo magpapakasal. Dagdag ni Rodeo sa akin. Talaga? Gagawin mo yun para sa akin? Halos himatayin na ako noon sa sobrang kilig na nararamdaman ko. Tumango naman siya, Papa Dudut, bilang sagot. At pagkatapos ay hinalikan niya ako sa labi. At nung gabing yon ay naging malagablab ang love-making naming dalawa. Papadudot yun talaga ang plano namin ni Rodeo. Kapag nakatapos na ako ng pag-aaral ay pag-aaralin ko naman ang aking boyfriend. Nang sa ganon ay maabot din niya ang kanyang pangarap at maging successful kaming pareho. Samantala hindi maiiwasan na makakarinig kami ng mga side comments na tutol sa aming relasyon. At aaminin ko noong una ay nakakaapekto yon sa akin. Kaya paminsan-minsan ay hindi ko maiwasang magkaroon ng doubts sa future naming dalawa. Rodeo, naniniwala ka ba na tatagal ang relasyon natin? Curious kong tanong sa kanya. Nasa pagtitiwala yan, Joshua. Kung may tiwala ka sa partner mo, tatagal talaga ang relasyon ninyo. Sagot niya sa akin. Para namang pumapalakpak ang tenga ko sa tuwa, Papa Dudut. Pasinungalingan natin yung madalas na sabihin ng mga thunders na wala raw nagtatagal na relasyon na ganito. Alam mo na, yung lalaki sa lalaki. Papatunayan natin sa kanila na maling-mali sa kanila kasi ngayon pa lang sinisigurado ko sa iyo na habang buhay ang relasyon nating ito. Till death do us part. Paggarantiya sa akin ni Rodeo na siyang nagpakampante sa akin. Papadudot masaya kami ni Rodeo sa aming relasyon. Mahal na mahal namin ang isa't isa, kulang na nga lang ay ikasal kami dahil kung magsama kaming dalawa ay para talaga kaming mag-asawa. Kaya nga noong mga panahong yun ay very thankful ako sa Diyos. Dahil binigay niya sa akin si Rodeo na loving, thoughtful at very supportive. Papadudot lumipas pa ang ilang taon at nakapagtapos na rin ako at nakapagtrabaho ako bilang full-time, bilang call center agent sa isang malaking BPO company. That time ay naghahanda pa lang ako sa aking LET. And with that, may mga nagbago. Naging madalas na ang tampuhan namin. Palagi kaming may misunderstanding. Dumating din kami sa puntong nag-aaway at nagkakasakitan na kami. Pero ganun pa man ay hindi pa rin pumasok sa aming isipan na maghiwalay. Inisip ko na lamang na lahat ng relasyong dumaraan talaga sa mga pagsubok. Sinikap kong isalba ang relasyon namin. Ang mga nararamdaman ko ang pag-ibig ko sa lalaking naging bahagi na ng buhay ko. Joshua, bakit nagbago ka na? Dati-rati ang sweet mo sa akin. May oras ka sa akin pero ngayon parang wala na. Nababaliwala mo na ako, sabi niya sa akin isang araw. Anong binabaliwala? Hindi ko magagawa yun sa'yo. Masyado lang akong busy sa work. Sorry kung nawawala na ako ng time sa'yo. Katuwiran ko naman sa kanya. Pero kasama pa ba sa trabaho mo yung pakikipag-party mo? Hindi naman, hindi ba? Balik niya sa akin. Aaminin kong madalas sumasama ako sa mga party pero ginagawa ko lamang yon out of pakikisama, Papa Dudut. Okay, I'm sorry. Babawi na lang ako sa iyo sa susunod. Pero nagpatuloy sa pagtatampo si Rodeo. Hindi mo lang alam kung ano ang nararamdaman ko sa ngayon. Teka, mahal mo pa ba ako, Joshua? Rodeo, mahal kita, alam mo yan. Tugon ko. Kung mahal mo ako bakit mo ginagawa sa akin to? Joshua, namimiss ko na yung dating ikaw. Yung malambing at mapagmahal na ikaw. Pakiramdam ko, wala na akong puwang dyan sa buhay mo. Pakiramdam ko nakakasagabal na lang ako sa iyo. Tapatin mo nga ako, gusto mo na bang kumawala sa relasyon natin? Sa puntong yon ay nakonsensya ako nang marinig ko ang sinabing yon ng boyfriend ko.
Rodeo, sorry na. Okay, nagkamali ako, nagsisisi na ako, pero ipangako mo sa akin na huwag kang susuko sa relasyon natin. I love you at hindi ko kakayaning mawala ka sa akin, ang sabi ko. Tumingin lamang sa akin sa Rodeo at naiiyak. Mahal mo ba talaga ako? O baka naman nagsasawa ka na sa akin kaya ganito na lang ang trato mo sa akin. Joshua, ayaw kong isipin na mauuwi lang sa wala ang pinagsamahan natin. Hindi ko rin kaya na mawala ka sa akin. Pero sana naman ay tulungan mo naman ako sa pagpapatakbo ng relasyon natin. Hindi yung puro ako na lang ang palaging gumagawa ng paraan para ma-safe ang pagmamahalan natin. Sabi niya sa akin. Siyempre nakaramdam ako ng sobrang guilt. Hindi ko gustong baliwalain sa Rodeo. Pero tanong ko noon sa sarili ko ay dapat na bang akong pumili kung pag-ibig o career ang aking uunahin? Joshua, ramdam kong nafo-fall out of love ka na sa akin. Sabi mo na sa akin kung ayaw mo na. Wika niya. Nagbuntong hininga ko. Kahit kailan Rodeo hindi nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Please, tanggalin mo na sa isipan mo yan, ang sabi ko. Ngunit nagpatuloy lang sa pagtatampo si Rodeo sa akin. At sa oras na yon ay parang nagsususpetsa pa siya. Baka naman kaya ka ganyan meron ka ng ibang mahal. Baka nakakita ka ng lalaking mas gwapo kesa sa akin. Kaya ganyan na lang ang trato mo sa akin. Sa puntong yon ay napiko na ako. Rodeo, ano ba? Kahit kailan hindi pumasok sa isipan ko na magtaksil sa'yo. Wala ka namang tiwala sa akin? Hindi siya kumibo noon. Pero nang mapansin niyang pupunta na ako sa aking kwarto, ay isang desisyon na lamang ang ginawa ng aking boyfriend. Maghiwalay na tayo. Parang kutsilyong tinarak sa puso ko ang sakit na naramdaman ko nung sinabi niya yon sa akin. Nagpatuloy siya sa kanyang sinasabi. Dapat na siguro akong bumukod nang sa ganon malaman ko kung anong kahalagahan ko sa buhay mo. Para hindi na ako nakakaistorbo sa iyo at malaman mo rin kung ano ba talaga ang gusto mo mangyari sa buhay mo. Papadudot masakit man pero hinayaan ko na siya sa naging desisyon niya. Baka kasi ayaw na niyang masaktan pa. At kahit masakit yon para sa akin ay tinis ko ang lahat. Since ako naman ang may kasalanan noon. Nagsimula akong i-explore ulit ang buhay ko nang wala si Rodeo. Pero papadudot nang umalis si Rodeo sa tinitirhan namin, doon ko ulit na-realize kung gaano siya kahalaga sa akin. Kaya sinubukan ko siyang suyuin noon. Nagkaroon kami ng casual sex pero nalungkot ako kasi parang nawala na kay Rodeo ang intimacy. Parang nakikipagtalik na lamang siya sa akin para lang makaraos. Gustuhin ko naman siyang kumprontahin pero na-realize kong wala akong karapatang kumprontahin siya kasi hindi pa kami opisyal na nagkakabalikan. Hanggang isang araw ay nalaman ko na lamang na meron ng bagong karelasyon si Rodeo, isang babae. Siyempre nagselos ako. Ano ba naman kasi ang laban ko sa isang babae? Hindi naman kasi totally bakla si Rodeo, bisexual lamang siya. At kadalasan sa mga bisexual na kilala ko ay sa babae pa rin bumabagsak at nagkakaroon ng pamilya. Papadudot dahil sa pagmamahal at dahil na rin siguro sa insecurity kaya naging seloso at possessive ako kahit wala sa lugar. Anong ginawa ninyo ni Aliana? Bakit magkasama kayong dalawa? Usig ko kay Rodeo. Hindi ko pa nasasabi sa iyo pero si Aliana, girlfriend ko na siya. Diretsang sagot ni Rodeo sa akin. Gustuhin ko mang magprotesta pero naisip ko na wala rin naman akong magagawa. Naisip ko noon na siguro tama ang sinasabi sa akin ng mga matatanda noon na ang lalaki ay nilikha para sa babae, hindi para sa bakla. At kahit na ano pa ang mangyari, ang hahanapin pa rin ng lalaki ay isang babae. Napatingin lamang ako kay Rodeo noon, naiiyak.
Pero hindi ko magawang magalit sa kanya kasi karapatan niyang sumaya sa buhay. Kung masaya siya sa piling ng alyanang yon ay sige lang. At saka ayoko maging selfish kaya kahit na masakit sa akin ay pinalaya ko na lamang si Rodeo. Pagkatapos noon ay ilang buwan din kaming hindi nagkita ni Rodeo. Pero makalipas ang 6 na buwan ay muli siyang tumawag sa akin at sinabi niya sa akin na hiwalay na raw sila ni Aliana. Tinanong ko siya kung bakit hindi nagtagal ang relasyon nila. Ang sabi naman niya sa akin ay mahal pa rin niya ako. At dahil sa marupok ako pagdating kay Rodeo, nagkabalikan kami after a month. Yun nga lang papadudot simula noon ay lalo akong naging paranoid at naging seloso. Kumbaga ay binakurang ko na ang boyfriend ko. Ayaw na ayaw ko siya noong makita kasama ang ibang lalaki o babae at kapag nakikita ko siyang may kasamang iba ay talagang nagagalit ako. Sa kabilang banda ay merong kaibigan lalaki sa Rodeo at naobserbahan ko na close silang dalawa. Dahil dito ay nagpanik ako deep inside lalo na noong naramdaman kong unti-unting nawala ng pagpapahalaga sa akin ng boyfriend ko. Sinasabi ko tuloy sa sarili ko na baka heto na yata ang karma ko dahil binaliwala ko siya noon. Papadudot kapag pinag-uusapan namin ang future ng aming relasyon. Palaging inuungkat ni Rodeo ang nakaraan at lagi po akong nagigilty noon. Yes, I know how hard and hurt being neglected. Pero palagi kong sinasabi sa kanya na huwag niya akong gantihan. Pero palaging ini-insist ni Rodeo na hindi siya gumaganti sa akin at mahal na mahal pa rin daw niya ako. Papadudot kaunting pag-unawa at tiwala lamang ang hinihingi sa akin noon ni Rodeo na agad ko namang pinagbigyan dahil na rin sa mahal na mahal ko siya. Papadudot sinubukan kong isalba ang relasyon namin ni Rodeo. Halos ako na nga mismo ang nagdala ng lahat. Pero nagpatuloy ang pagdating ng mga pagsubok sa amin. Hindi ko pa rin kasi maiwasang magselos at maging paranoid sa tuwing nakikita ko si Rodeo na kasama ang kanyang espesyal na kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Alan Troy. Tapos isang araw ay nahuli ko silang naghahalikan sa isang bar sa Tomas Morato. Hindi ko sila agad na kinompronta dahil ayaw kong gumawa ng iskandalo. Ngunit pag uwi namin sa bahay, sinurpresa ko na lamang si Rodeo ng isang malakas na suntok na tumama sa kanyang mukha na naging dahilan para mawalan siya ng balanse at humandusay sa sahig. Galit na galit akong nagwika sa aking boyfriend. Kaya pala grabe na yung panlalamig mo sa akin. Dahil lang pala sa lalaking yun. Hindi ako nagtataksil sa iyo, Joshua, maniwala ka. Kahit kailan hindi kita niloko. Umiiyak na wika ni Rodeo sa akin. Truth or dare lang yun. Paliwanag pa niya sa akin. Papadudot hindi ko makuhang paniwalaan ang kwento ng boyfriend ko sa akin. At pumayag ka namang makipag-truth or dare sa baklang yon. Alam mo naman sa ating LGBT community kapag sinabing truth or dare laging may kalaswaang nagaganap. Alam mo Rodeo, noong nakita ko naghahalikan kayong dalawa ng baklang yon parang gusto kong pumatay ng tao. Gusto ko kayong patayin ni Alan. Nagtimpi lang ako, ang sabi ko. Nung una ay tahimik lang si Rodeo noon habang ako naman ay umiiyak sa harapan niya. Pero lalo akong napaiyak nang mayroon siyang sinabi sa akin. I need space, Joshua. Patayin mo man ako ngayon pero ayoko na. Nanginig ang buong katawan ko noon sa panlulumo. Makikipaghiwalay ka na sa akin, ganun ba? Tumango si Rodeo at hindi ko na kaya, Joshua. Gusto ko na ng espasyo sa buhay ko. Nagiging pabigat ka na sa akin. Marami na akong iniisip, mga kapatid ko, pag-aaral ko, trabaho ko. Hindi ko na kayang isabay pa ang mga kapraningan mo. Ang dami mong demand sa akin. Napapagod na ako, Joshua. Papadudot sa puntong yon ay sinisi ko na ang sarili ko.
Iniisip ko na ako nga siguro ang may mali kaya ganon ang nangyari sa relasyon namin ni Rodeo. Kasi alam ko na parang nagiging selfish na ako. Hinawakan ko masyado ang buhay niya. Pinaandar ko yon ayon sa aking kagustuhan. Mali pala yon. Kung mahal ko talaga siya ay hindi ko gagawin sa kanya ang mga pagkakamaling yon. Pero papadudot wala rin akong nagawa nung umalis siya at makipag-break sa akin. Ngunit makalipas ang ilang buwan ay hinanap-hanap ko ulit siya. Kaya sinubukan ko siyang balikan. Ginawa ko noon ang lahat para magkabalikan kaming dalawa. Naalala ko noon, nagmakaawa ko sa aking boyfriend na makipagbalikan na siya sa akin. Rodeo, palagi kasi kitang iniisip, nami-miss na kita. Yung mga halik mo, yung mga yakap mo, lahat nami-miss ko na sa'yo. Mahal mo pa ba ako? Sumagot si Rodeo. Mahal kita pero hindi na niya tinuloy ang gusto niyang sabihin sa akin. Pero nagpretend ako na hindi ko narinig ang salitang pero. Kung talagang mahal mo ko, patunayan mo sa akin. Wika ko at anyong hahalikan si Rodeo pero umiwas na siya. Joshua, no. Malamig na sabi niya sa akin. Anong no? Akala ko ba mahal mo ko? Bakit hindi mo patunayan sa akin ngayon? Pero hindi siya kumibo. Hindi rin siya nakipagbalikan sa akin. Hanggang sa isang araw, isang lihim ni Rodeo ang aking nadiskubre. Meron na silang relasyon ni Alan at nag-live-in na sila. Siyempre kinumpronta ko sila kahit na alam kong wala akong karapatan. Buti na lamang at kalmado lamang si Alan noong kinumpronta ko siya. Samantala'y kinausap ko noon si Rodeo na kaming dalawa lang. Si Alan na palang pinalit mo sa akin. Bakit? Mas magaling ba siya? Ano? Sasayangin mo lang ang 6 na taong relasyon natin? Paano na yung pinangako natin sa isa't isa? Kakalimutan mo na lang ba yun? Ano, Rodeo? Halos hysterical na ako dahil kahit na anong gawin ko, kahit parang alam ko na ang ibig niyang sabihin pero hindi ko talaga magawang tanggapin. Pagod na ako sa iyo, Joshua. Matagal ko nang sinabi sa iyo na wala na tayo. Tigilan mo na ako. Yun lang ang masasabi ko sa iyo sa ngayon. Yun ang huli niyang sinabi sa akin. Papadudot hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin ako sa mga nararamdaman ko. Yes, hanggang ngayon ay mahal na mahal ko pa rin siya. Naroroon pa rin ang pag-ibig ko kay Rodeo at naiinggit ako kay Alan. Tapos ay lalo pa akong nainggit nang mabalitaan kong nag-Taiwan sila at doon ay nagpakasal. Ako dapat yung pinakasalan niya. Pangarap namin yun. Pero bakit sa iba niya ginawa yun? Call me martyr, bobo, estupido, whatever. Pero hanggang ngayon ay mahal ko pa rin si Rodeo, Sherwin Magpayo. Oo, binanggit ko ang kanyang tunay na pangalan para malaman mong hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako sa ginawa mo sa akin. At mahal na mahal pa rin kita kahit na alam kong wala nang pag-asang magkabalikan pa tayo. Papadudot, sana po ay matulungan ninyo ako sa love life ko. Maraming salamat sa inyo in advance. God bless and more power sa inyong programa. Lubos na nagmamahal, Joshua. Joshua, masasabi kong magulo ang iyong isipan. Alam mo na ang kasagutan, ayaw sa iyo ni Rodeo. Ngunit hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan na tapos na ang lahat sa inyo. It's over now. Pero hindi ka namin masisisi kung hindi mo ma-let go si Rodeo dahil nag-invest ka ng sobrang emosyon sa inyong relasyon. Ganun pa man ay kailangan mong tanggapin na wala na siyang pagmamahal sa iyo. Learn to forget and move on. Accept the fact na si Alan na ang mahal niya at hindi na ikaw. At huwag kang malungkot kung masasayang ang mahabang panahong pinagsamahan ninyo dahil hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Marami ka pang makikilala. Mahahanap mo rin ang lalaking magmamahal sa iyo ng tapat at handang tanggapin ang iyong ups and downs. Tandaan mo,
It's not worth it na ipaglaban mo pa si Rodeo dahil obviously ay masaya na siya sa iba. Tama na ang kahibangan. Bumangon ka na at tanggapin na kailangan mong mabuhay nang wala siya. Magandang gabi sa iyo at sa mga bumubuo ng Papa Dudut Stories. Sana'y may tambok mo ang kwento ko ng pagiging martir sa pag-ibig. Nagpa siya akong i-share ito sa inyo, Papa Dudut, hindi para husgahan ako ng ibang tao kundi para makapagbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga nagmamahal. Sabi ng marami, it is better to give than to receive. Nagmahal ako sa isang lalaki at para mapasaya siya, ay ibinigay ko sa kanya ang lahat maliban sa isang bagay. Hindi naman ako nagkulang sa kanya pero heto ang natamo ko. Kabiguan sa pag-ibig. Papadudot ako si Marina, tunay kong pangalan, at nakatira ako dito sa Project 2, Quezon City. Involved sa akin si Ramonito Damayo, o mas kilala bilang Monty, pero mas prefer ko siyang tawagin bilang Ramon. Nakilala ko siya isang maaraw na linggo, taong 2010, noong magkita kami ng friend kong si Christine sa park malapit sa simbahan ng Tanawan sa Batangas. Guwapo, matangkad, malakas ang sense of humor at madaling kabagayan ng loob. Papadudot nang makita ko siya ay para akong na-starstruck sa kanya. Nalabat first sight ako kay Ramon. Doon ay nagpipicturan kami sa park gamit ang phone ko. Pagkatapos noon ay kinuha ko ang kanyang cellphone number para maging textmates kami. Noong time na yon ay usong-uso pa ang text messaging at mga GMs. At yon ang nangyari. Dumalas ang pag-uusap namin via text. Doon ay naging magkaibigan kami hanggang sa naging close kami. Hindi naglaon ay niligawan niya ako. Mabilis ang mga pangyayari. Kahit na isang buwan pa lamang kaming magkakilala noon, sabi na niya sa akin na parang matagal na niya akong kilala. At saka gustong gusto raw niya ako. Kumbaga, hindi na raw siya mapakali at hindi makatulog kakaisip sa akin. Unti-unti ako na raw ang bumubuo ng araw niya. Natawa pa nga ako noong una pero seryoso daw si Ramon. Ako na raw ang nagpapaikot ng mundo niya. Samantala papadudot, inaamin ko na may lihim na pagtingin na rin ako sa kanya noon, na kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Mabilis ko siyang sinagot at doon ay nagsimula ang makulay naming relasyon bilang magkasintahan. Papadudot, naging masaya naman ako sa unang 2 buwan ng pagiging magkasintahan namin. Sweet at mabait si Ramon. Palakaibigan din siya, yun nga lang papadudot, hindi ko nagustuhan yon. Madalas akong magselos sa tuwing makakakita siya ng kakilala niya, tapos mag-uusap sila at may itsapwera lamang ako. Hindi ko alam kung bakit ako naging ganon. Sabi ko pa naman sa sarili ko na hindi ako magiging selosa. Pero nung nandyan na si Ramon at boyfriend ko na siya, hindi ko na makontrol ang sarili ko. Naging possessive ako. Ginawa ko ang lahat para masigurado kung hindi siya mawawala sa akin. Papadudot, masasabi ko namang naging mabuting girlfriend ako sa kanya. Binigay ko na ang lahat sa kanya maliban sa isang bagay, ang aking pagkabirhen, at yon ang madalas naming pagtalunan ni Ramon. Samantala isang gabi ay dinala ako ni Ramon sa kanyang tinutuluyan, ang bahay ng kanyang tita. Nakikitira siya dito habang nag-aaral. Papadudot, kilala ko naman ang kanyang tiyahin, mabait ito at masasabi kong ka-vibes ko. Sa kabilang banda ay meron itong anak na nagngangalang Vernon. At hindi ko yon masyadong ka-vibes. Dahil na rin siguro sa sexually suggestive ito sa mga babae, kaya madalas ay iniiwasan ko siya. At sa tuwing makikita ako ni Vernon, hindi niya maiwasang magbitaw ng green jokes kung saan ay nagiging awkward ang lahat. Kaya nilalayo ko talaga ang sarili ko kay Vernon. At saka yun na rin ang gusto ni Ramon
Dahil maski siya walang tiwala sa kanyang pinsan. May history kasi sila ng agawan sa isang babae. At inamin sa akin ni Ramon na buti na lamang daw ako ang kusang umiiwas kay Vernon kasi nangangamba siya na baka agawin ako ng kanyang pinsan mula sa kanya. At yun nga, Papa Dudut, isang gabi ay muli akong dinala ni Ramon sa bahay ng kanyang tiyahin kung saan siya nanunuluyan. O Ramon, kasama mo pala yung girlfriend mo, wika ni Verdon, pagkakita sa amin. Tamang-tama, kasama ko rin ngayon si Jenny. Sino si Jenny? Tanong ni Ramon sa pinsan. Bago ko, excited na sagot ni Vernon. Sabay tingin sa akin ng malagkit. Tamang-tama, wala si mama ngayon gabi. Jumoin kayo sa kasiyahan namin ni Jenny. Pag-ayapan ito sa amin. No thanks. Kayo na lang muna, nakangiting wika ni Ramon. Alam niya kasi ang ibig sabihin ng kanyang pinsan. Group sex. Sige na Monty, minsan lang to. At saka masarap sa pakiramdam. Pangungumbinsi pa ni Vernon sa aking boyfriend. Maya ka naman, Ber. Virgin pa tong girlfriend ko. Decente siya at hindi siya katulad ng mga babaeng na ikakama mo. Medyo napiko na noon si Ramon sa kanyang pinsan. Talaga? Virgin pa yan si Marina? Hindi makapaniwalang wika ni Vernon habang nakatingin sa akin. Medyo hindi ako mapakali noong mga sandaling yon kasi kung makatitig siya sa akin, para siyang nakakita ng masarap na pagkain at takam na takam siya. Tigilan mo si Marina, Vernon. Hindi mo siya matitikman, tandaan mo yan. Seryosong wika ni Ramon at halatang napipiko na. Tumawa lang ng malakas ang makating lalaki. Eto naman, hindi mabiro. Sabi nito sabay talikod at pumasok sa kwarto kung saan naroon si Jenny. At dahil nga halos isang linggong mawawala ang tita ni Ramon, kaya siguradong susulitin ng pinsan niya ang pagkakataon. Napabuntong hininga na lamang ako at bumaling sa aking boyfriend. Bakit mo nga pala ako dinala dito sa bahay ninyo? Tanong ko. Pero binalik niya sa akin ang tanong. Ayaw mo ba ako makasama? Siyempre gusto kitang makasama, sagot ko naman. Maya-maya ay kumuha siya ng mga pulutan sa ref at 4 na bote ng malaking bote ng beer. At doon ay nagkwentuhan kami habang nagiinuman. Marina, since may ilang buwan na rin tayong magkarelasyon, alam mo na, magsyota tayo pero never mo pang pinatunayan sa akin na mahal mo ko. Maya-maya ay sabi niya sa akin. Bahagyang lasing na siya ng mga oras na yon. Hindi lang naman sa sex pwedeng mapatunayan ang pagmamahal ko sa iyo. Nagbuntong hininga muna ako bago nagpatuloy. Hindi ko pa kaya, Ramon. Nagmamahal naman tayo, hindi ba? Sinusubukan pa rin niya akong kumbinsihin. Oo, mahal kita, Ramon, pero ibibigay ko lang ang sarili ko sa taong deserving. Sa taong mapapangasawa ko na, sagot ko. Hindi pa ba ako deserving sa iyo, Marina? Hindi mo ba ako nakikita bilang mapapangasawa mo in the future? Nagtatampo niyang tanong sa akin. Please, Marina, I love you. Handa naman kitang panagutan. No, pasensya ka na, Ramon, pero may prinsipyo ako sa buhay. Kasal muna bago sex. Buwang desisyon kong hindi ko isusuko kanino man ang virginity ko maliban lamang sa aking asawa. Sa pagkakataong yon ay nainis na sa akin si Ramon. Parang hindi mo ako boyfriend ha? Kung ganyan lang palang tingin mo sa akin mabuti pa siguro mag-break na lang tayo. Teka Ramon, hindi ko lang naibigay sa iyo ang gusto mo, makikipag-break ka na kaagad? Naiinis kong wika sa kanya. Tumayo na ang boyfriend ko sa kanyang kinakaupuan at binuksan ang pinto. Sige, umuwi ka na. Umuwi ka na nga sa inyo. Magpapahinga na ako, aniya. Okay sige, uuwi na ako. Pero sana kung talagang mahal mo ko, igagalang mo ang desisyon ko. Bye Ramon, good night. Inis na inis kong sabi sa kanya. At gano'n na nga ang nangyari, Papa Dudut. Natatandaan ko pa nga noon na iyak nang iyak ako sa bus dahil doon. After that ay nag-iwasan muna kami sa isa't isa. Pero after a week ay muli niya akong kinulit na makipagbalikan ako sa kanya.
At dahil mahal ko siya ay nakipagbalikan ako. Hindi na rin niya ako kinulit tungkol sa sex. Samantala dahil sa nagkabalikan kami, ay muli akong dinala ni Ramon sa kanilang bahay. Siyempre madalas kong nakikita si Vernon at wala itong tigil sa pangaakit sa akin. Ginawa ko naman ang lahat para iwasan ang lalaking yon. Pero itong si Vernon may pakay talaga sa akin. Sinundan niya ako kung saan ako magpunta. Hanggang sa isang araw, sinundan niya ako noon pagkatapos ng trabaho ko. Sa puntong yon ay sumabog na ako. Ano bang kailangan mo sa akin ha, Vernon? Kumpront ako sa kanya. May boyfriend ako tapos sunod ka ng sunod sa akin. Anong iisipin ni Ramon kapag nakita niya tayong magkasama? Dagdag ko pa. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa iyo at saka birthday ko naman. Tara, treat kita. Pag-aaya niya sa akin. Pero humindi ako. Yun nga lang ay mapili talaga itong si Vernon kaya sa huli pumayag na lamang ako. Dinala niya ako sa isang bar-restaurant. Umorder siya ng beer at mga pagkain. Inalok niya sa akin ang isang beer pero ayokong malasing kaya humindi ako. Pero mapili talaga si Vernon. Sa huli tumikim na lamang ako. Nagkwentuhan kami hanggang sa hindi ko namalayan na nakarami na pala ako ng inom. Mamayang kaunti ay nanigarilyo si Vernon sa harapan ko. Okay lang yun sa akin kasi smoker din si Ramon. Pero nang hindi na ako makahinga dahil sa usok ay nag-CR muna ako. Bumalik na lamang ako after 5 minutes. Bumungad sa akin ang kakaibang ngisi ni Vernon. Inumin mo tong beer, dali, mauubos na ito. Pag-aaya niya sa akin. Ako naman tong si tanga, ininom ko ang natitira kong beer. Nagkwentuhan pa kami ng ilang minuto hanggang sa makaramdam na ako ng pagkahilo. Hanggang sa bigla na lang akong nawalan ng malay. Hanggang sa bahagyang bumalik ang ulirat ko at nakita ko ang sarili ko na nasa kama. Hubot-hubad at nakapatong sa akin si Vernon. Kaya ako nagising dahil sa hapdin ang nararamdaman ko habang pinapasok ni Vernon ang kanyang pagkalalaki sa katawan ko. Pero ang pinagtataka ko sa aking sarili ay hindi ako pumalag noon at sa halip ay hinalikan ko pa si Vernon. At kahit masakit ay nasarapan ako sa kanyang ginagawa sa akin. Hanggang sa makaraos kami. Kinaumagahan ay saka ko napagtanto ang lahat. Dinala pala niya ako sa motel at nawalan ako ng malay dahil nilagyan pala ni Vernon ng upos ng sigarilyo ang iniinom kong beer. Pero higit sa lahat ay nakaramdam ako ng matinding guilt kasi pinagkait ko sa sarili kong boyfriend ang aking virginity. Tapos si Vernon lang pala ang makakakuha nito. Pagkatapos noon ay nahiya na akong humarap kay Ramon na siya namang pagtataka ng boyfriend ko. Sinubukan ko makipag-break pero makulit si Ramon. Ayaw niyang maghiwalay kami kaya no choice ako kundi ang aminin sa kanya ang katotohanan. At first ay hindi makapaniwala si Ramon na basta-basta ko na lamang ibinigay ang virginity ko kay Vernon. Pero nag-sink in din sa kanya ang lahat. Nagalit siya sa ginawa kong pagtataksil kaya tuluyan na kaming naghiwalay noon. Sa kabilang banda, kahit na break na kami ay patuloy pa rin ang pagkikita namin. Tulad na lamang isang gabi sa mismong kaarawan ko. Bukod doon ay nagse-celebrate din kami kasi yung kapatid kong panganay si Ate Marie ay nakapasa sa CPA board exam. Nag-prepare ng malaking handaan ng aking mga magulang at imbitado ang lahat ng mga taong mahalaga sa pamilya namin. Papadudot umupo muna ako sa sulok habang nagkakasiyahan ng mga bisita. Naisipan ko namang mag-browse ng Facebook at doon ay nakita ko ang notification ni Ramon na on his way na raw siya sa bahay namin 30 minutes ago. Ewan ko ba pero napangiti ako hanggang tenga nang mabasa ko yon. Maya-maya ay natanaw ko na lamang na palapit na siya sa akin. Marina, long time no see. Bati niya sa akin. Kumusta ka na? Eto okay naman ako. Matipid kong sabi sa kanya. Sinumpong kasi ako ng hiya ng mga sandaling yon. Samantala inoobserbahan ko ang ex-boyfriend ko. Aaminin ko papadudot I was hooked sa new look ni Ramon. Tingin ko kasi ay mas gumwapo siya kesa noong kami pa. Maybe dahil siguro sa masayang buhay niya o love life. Ikaw kumusta naman? Matagal na rin akong hindi nakaibalita sa iyo.
simula nung breakup natin. Ano? Meron ka na bang ibang pinalit sa akin? Curious na tanong ko sa kanya. Kung iniisip mong nagkaroon ako ng girlfriend after ng breakup natin, nagkakamali ka. I'm loveless. Ikaw pa rin kasi ang nasa isip ko. Pagtatapat niya. Siyempre naging uncomfortable ako pagkarinig ko noon. Bukod kasi sa nabigla ako ay dinideny pa rin ang isipan ko na mahal ko pa rin si Ramon. Naliligaw ba sa iyo si Vernon? Tanong ni Ramon sa akin. Umiling ako. Naku, hindi ko siya type. Ilang beses ko na siyang binasted. Ibang manliligaw. Nag-entertain ka na ba? Usisa niya sa akin. Hindi. Gusto ko mag-focus muna sa trabaho ko sa halip na love life. Kwento ko. Para namang nakahinga ng maluwag si Ramon nang marinig niya yon. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay nagkwentuhan pa kami. Actually, hindi na namin namalayan na may mga bisita pa pala ako na dapat asikasuhin. Pero buti na lamang at nandyan sina Mama at Papa to get me covered. At yun nga, Papa Dudut, naging masaya ulit ang communication namin ni Ramon. Until nabalitaan ko na lamang isang araw na kinailangan niyang bumalik ng probinsya para gampanan ang tungkuling inata sa kanya ng kanyang mga magulang. Simula noon, Papa Dudut, ay nawala ang komunikasyon namin ni Ramon. Wala na rin ako naging balita pa sa kanya. Nang mga panahong yon ay nakamove on na ako. Wala na akong pagmamahal na natira pa sa lalaking yon. Pero Papa Dudut, sinubok ako ng tadhana. Isang araw, nag-text si Ramon sa akin at ibinalita niyang namatay ang inay niya. Ang mali ko lang ay pumunta ako sa burol para sana dumamay sa kanya pero hindi ko akalain na gagamitin niya ang sitwasyon para makuha ang loob ko. Nagulat din ako na ipinakilala niya akong girlfriend niya sa mga kamag-anak niya. Samantala pagkalibing sa nanay niya ay muli akong sinuyo ni Ramon at doon ay muli kaming nagkabalikan. Masaya na sana ang pagsasama namin pero patuloy pa rin siya sa pagpilit sa akin na isuko ko na sa kanya ang aking katawan. Pero Papa Dudut, patuloy ako sa pagtanggi at nauwi yon sa palaging tampuhan. Hanggang sa isang araw, sa bahay na naman ang kanyang tiyahin. Naabutan ko doon si Vernon pero walang kumustahang naganap. Siyempre nagkahiyaan kami. Walang imikan. Ito namang si Vernon panay parinig na kesyo mas gugustuhin na lang daw niyang magpare kesa makita kami ni Ramon na masaya. Pagkatapos ay padabog itong umalis. Sa kabilang banda, hindi ko na yon pinansin. Pero aaminin ko, Papa Dudut, sa pangalawang pagkakataon ng relasyon namin ni Ramon ay hindi na ako naging masaya. Ewan ko ba? Para kasing nakukulangan ako. Para may hinahanap ako na wala sa boyfriend ko. Minsan ay napapaisip ako kung tama ba ang desisyon kong binalikan si Ramon. Iniisip ko talaga noon kung ano ba talaga ang dahilan bakit parang na-out of love na ako sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nalaman ko ang kasagutan si Vernon. Aksidente kami nagkita ni Vernon sa mall at inaya niya akong kumain sa fast food. Nilibre niya ako, dapat ay tatanggi ako pero hindi ko magawa. Kaya sumama ako sa kanya. Nagkwentuhan kami tapos nanood ng sine. Yung pinapanood naming sine, yung walang masyadong nanonood. Habang nanonood ako ay bigla akong napalingon kay Vernon na nakatingin din sa akin. Mamayang kaunti ay hinalikan niya ako. Gumanta rin ako ng halik then he teased me. Nakaramdam ako ng arousal. Pagkatapos naming manood ng sine ay nag-check-in kami sa motel. At doon ay niromansa ako ni Vernon. We made love. Hindi lang isang beses kundi nasa 4. Nag-ring noon ang cellphone ko at nakita kong si Ramon ang tumatawag pero hindi ko sinagot. At sa halip ay kay Vernon ako nag-focus. Hanggang sa makaraos kaming dalawa. Marina, handa ako magbago para sa iyo. Mahalin mo lang ako. Ako na lang ang mahalin mo, wag na si Monty. Tila pagmamakaawa ni Vernon sa akin. Tahimik lang ako noon at hindi nakapagsalita sa labis na pagkagulat. Dali-dali akong naligo at nagbihes pagkatapos ay iniwan ko si Vernon sa motel room namin habang umiiyak.
Sa kabilang banda, nag-inuman lang kami ni Ramon at kumain ng pulutan habang nanonood ng pelikula sa TV sa kanilang bahay. Wala sa bahay si Vernon kaya walang nagpapakaba ng dibdib ko. Makalipas ng ilang oras ng panonood ay may sinabi sa akin ng boyfriend ko. Marina, mahal mo ba talaga ako? Tanong niya sa akin. Oo naman Ramon, mahal na mahal kita. Hindi mo ba nararamdaman yun? Sagot ko naman sa kanya. Kung mahal mo talaga ako, ibibigay mo sa akin ang gusto ko. Pagpapatuloy ni Ramon at tila nangaakit ito sa akin. Medyo nawala ang komportable ko. No Ramon, I'm sorry hindi ko kaya. Sabi ko sa kanya. Anong hindi mo kaya? Marina, napakaliit lang ang hinihiling ko sa'yo. Hindi mo pa ako mapagbigyan. He keep on insisting sa gusto niyang mangyari. Pero buo pa rin ang desisyon ko. Pakakasalan naman kita pagkatapos nito, pagpapatuloy pa nito. Hindi ako noon kumibo kaya nape ko na si Ramon. Pag sa akin, nag-aalinlangan ka makipag-sex pero pagdating kay Vernon, walang kabog-abog na ibinibigay mo sa kanya ang katawan mo. Wika niya na may halong galit. Sa puntong yon, ilang minutong nanaig ang katahimikan sa aming dalawa. Hindi ako kumibo noon kasi sobrang guilty ako. Hanggang sa muli siyang nagsalita. Nagdadrama. Alam mo Marina, masakit itong ginagawa mo sa akin. Parang hindi boyfriend ang tingin mo sa akin, ang sama mo. Papadudot kahit na anong pilit sa akin ni Ramon, ay humindi talaga ako. Kaya nagsimula na siyang manlamig sa akin. Makalipas ang isang buwan kapag nagkikita kami ay palaging busy siya sa pagtitext at ayaw din niyang ipahawak sa akin ng cellphone niya. Nang mga araw na yon ay lantaran na niyang ipinapakita sa akin na nakikipag-textmate siya sa iba. Papadudot sapat na yon para maalarma ako. Pakiramdam ko ay hindi na niya ako nirerespeto. Pagkatapos ng ilang araw pa ay iniwan na lamang niya ako ng walang dahilan. Hindi man lang siya nakipaghiwalay ng formal sa akin. Wala na siyang naging komunikasyon pa sa akin. Sinikap kong mag-move on, kinalimutan ko si Ramon at iniwasan ko na si Vernon. Samantala ay nagkaisa ang dalawa kong pinsan na mag-organize ng blind date sa amin ni Ryan. Dahil sa mapilit ang dalawang bruha ay napapayag nila ako. Dumating naman ang gabi ng aming blind date ni Ryan at masasabi ko namang it's a success. Mabait si Ryan, magaling magsimula ng usapan at higit sa lahat ay pakikinggan ka. Sa totoo lang papadudot, kung wala lang si Ramon sa buhay ko, si Ryan ang pipiliin ko dahil bukod sa mabait ito, ay nagpakita na rin ito ng interes sa akin. At alam kong tatagal kami kasi pareho kami ng paniniwala. Nakasal muna bago sex. Sa kabilang banda nang malaman ito ng dalawa kong pinsan ay tuwang-tuwa sila para sa akin. We even celebrate sa isang mamahaling restaurant. On the other hand ay nagpatuloy ang communication namin ni Ryan via messenger at paminsan-minsan ay nagkikita rin kami. Weeks have passed. Naging close na kami ni Ryan. Meanwhile, habang masaya na ako sa bago kong tinatahak na love life, ay isang masamang balita ang aking natanggap. Nasaksak si Ramon at nasa critical siyang kondisyon. Papadudot supposed months rin namin ni Ramon noong mangyari yon. Sa totoo lang ay nanlumo ako nang malaman ko yon. Naawa ko kay Ramon dahil kahit papaano ay mahal ko pa rin siya ng mga panahong yon. Kaya wala akong inaksayang panahon at agad ko siyang pinuntahan sa ospital sa Tanawan kinabukasan. Pero papadudot hindi naging maganda ang muling pagkikita namin ni Ramon sa ospital dahil ayon kay Vernon, naging mainitin ang ulo nito at walang sinasanto kahit pa mga nurses na umaalalay at nag-aalaga sa kanya. Ngunit hindi pa rin ako natatakot at sa halip ay sinubukan ko pa rin lumapit. Nga pala, may dala akong mga prutas at pagkain para sa iyo. Wika ko kay Ramon. Hindi ko kailangan yan. Sigaw sa akin ang aking boyfriend. Ramon, ano ba? Huwag ka naman ganyan kay Marina. Pasalamat ka at naalala ka pa ng tao. Saway naman ni Vernon sa kanyang pinsan. Halatang nauubos na ang pasensya niya sa aking boyfriend. Isa ka pa?
Sinabi ko bang alalahanin niyo ako? Hindi naman, di ba? Galit na sagot nito sa amin ni Vernon. Alam mo, sumusobra ka na. Palagi ka na lang sumisigaw at nagmumura sa amin. Palagi kang galit at hindi marunong makiusap sa mga nag-aalaga sa iyo. Alam mo, pasalamat ka pa at may nag-aalaga sa iyo. Sumabog noon si Vernon. Sa kabilang banda ay naiyak lamang ako habang sigaw ng sigaw si Ramon habang pinapalayas niya ako. Nagpatuloy sa kanyang galit si Vernon. Akala mo kung sino ka? Lahat na lang ng mga bantay mo pinapahiya mo. Pilit ka na lamang naming inuunawa. Pero Ramon, may hangganan din ang pasensya namin. Isuksok mo sa kukote mo na kung hindi dahil sa amin ay matagal ka ng patay. Wala kang karapatang sabihin yan sa akin. Ikaw ang dahilan, Vernon, kaya nagkakaganito ako. Sinira mo ang buhay ko. Naibulalas ni Ramon habang naiiyak. Inagaw mo sa akin si Marina. Inagaw mo sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Nagkatinginan kami ni Vernon at aaminin kong nakaramdam ako ng labis na guilt ng mga sandaling yon. Ngunit nagpatuloy lamang sa pagsigaw si Ramon kahit pa nakakaistorbo na siya sa ibang mga pasyente sa ward. Nagpuntahan na rin ng mga nurses at doktor sa amin para alamin kung ano ang nangyayari. Dahil doon ay nagpasya na lamang akong umalis dahil hindi ko na kayang masaksihan si Ramon sa ganong kalagayan. Papadudot naunawaan ko naman ang lagay ni Ramon dahil 4 na saksak din ang natamo niya at mahirap ang kalagayan niya dahil hindi siya makatayo at may tubo pang nakakabit sa baga niya dahil siya ay nahihirapang umubo at huminga. Pero minsan ay nakakaubos din siya ng pasensya. Masakit sa akin na ipagtabuyan niya ako. Papadudot umiyak ako pagkatapos noon. Hindi ko kasi akalain na magagawa sa akin yon ni Ramon. Samantala nang makalabas siya sa ospital ay pinagpatuloy ko ang pagte-text at pagtawag sa kanya. Pero palagi niyang binababa ang kanyang phone o di kaya ay hindi niya nare-replyan ang mga text ko. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na lamang na may girlfriend ng iba si Ramon. Siyempre nasaktan ako dahil na-realize ko na in love pa rin ako sa boyfriend ko. Yun nga lang ay kailangan ko siyang i-give up dahil may iba na siyang mahal. Tiniis ko ang sakit, papadudot, pero mahirap talagang makamove on. Idinaan ko na lang sa pagkain ang lahat ng frustrations ko. Akala ko noon kapag mahal mo ay ipaglalaban mo pero wala akong nakitang dahilan para ipaglaban si Ramon. Narealize ko na sayang lang ang mga luhang sinayang ko ng dahil sa kanya. Sayang ang anumang effort na ginagawa ko para sa kanya at sa aming relasyon. Pinilit ko siyang intindihin noon pero ako pa ang iiwanan niya. Sa kabilang banda hindi naman ako desperadong habulin siya. Kinalaunan ay nakalimutan ko rin si Ramon at unti-unti akong bumangon. Sa ngayon papadudot ay single ako at masaya ako doon pero hiling ko na sana sa Diyos na ibigay niya ang nararapat na lalaki para sa akin. Na kahit kailan ay hindi ako paluluhain at mamahalin ako ng buong tapat at walang hinihintay na kapalit. Papadudot minsan akong nagmahal at nagkamali. Pero ang pinakaimportante sa lahat ay nagsisi ako at natuto sa mga pagkakamaling nagawa ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, papadudot. Sana'y kapulutan ng aral ang kwento ko. Maraming salamat and more power and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Marina. Nagpapasalamat kami sa iyo, Marina, dahil kami ang iyong napiling pagkatiwalaan ng iyong totoong kwento ng pag-ibig. Minsan sa buhay natin, nagkakamali tayo ng desisyon sa buhay. Pero ang mahalaga lang naman, natututo tayo sa ating pagkakamali at hindi na natin yon ginagawa. Siguro hindi talaga si Ramon ang nakatakda sa iyo. Pero huwag kang mag-alala dahil darating din ang tamang pag-ibig sa buhay mo. Basta maghintay ka lang at ipaubaya ito sa Panginoong Diyos.